Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning po mga kapatid. Good morning po sa atin pong mga bisita at panauhin at sa lahat po ng manonood din po sa ibaba at kahit po sa atin pong channel po. Sa umaga pong ito, ihanda na po natin ang ating mga sarili sa pakikinig ng salita ng Diyos. At bago po tayo magpatuloy po dito, ay muli po tayo po ay manalangin. Aming Panginoon, minsan pa ay nawa ang aming mga handog na mga awitan, mga papuri at mga pasasalamat ay naging katanggap-tanggap sa inyo sa umagang ito. Nawa ang mga puso na naghandog nito ay puro at dalisay at napupuno ng pag-ibig at pagmamahal sa inyo at sa lahat ng inyong kabutihan. Patuloy na kayo nga ang siyang kumilos sa aming kalagitnaan, ang inyong banal na Espiritu, Panginoong Diyos, ang siyang malayang amin pong makasama at makapiling at maranasan ang kapangyarihan sa umaga pong ito. Upang ang bawat isa ay makapakinig ng mabuti, ayon po sa inyong kalooban, ayon po sa nakasaad sa inyong mga salita, at upang patuloy na ang bawat isa ay lumago para po sa inyong kapurihan. Patuloy, Panginoong Diyos, na isalamin namin sa aming mga sariling buhay ang mensaheng ito upang maisagawa namin, Panginoon, ang inyong kalooban. Kayo lamang, Panginoon, ang siyang malugod at kayo lamang ang siyang maluwalhati sa lahat ng aming mga gagawin pa. Maraming salamat, Panginoon. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Purihin po natin ang Panginoon sa umagang ito. Noong nakaraan pong linggo, ang mensahe pong ating pong napakinggan ay may kinalaman po sa sa konseptong biblikal ukol po sa tema po ng repentance, Kung ano nga ba ito at kung ano din hindi ito. Ito ay napakahalagang bahagi po ng buhay ng isang Kristiyano at mayroon po itong matindi o mahalagang koneksyon doon sa pananampalataya na nasa atin, na nagbunga po ng kaligtasan sa atin pong lahat. Hindi po sila pwedeng paghiwalayin kung tutuusin. Sa tunay na sa practical na usapin po, ang pananampalataya at ang repentance po ay hindi po magkahiwalay. Hindi mo po siya pwedeng gawin ng isa-isa. Pero syempre sa atin pong pag-aaral, sa atin pong layunin na unawain ang mga bagay na ito, pwede natin itong talakayin ng iba-ibang tema po. Pero in reality, what a Christian experiences in his life, in his or her life, when going together, going near God, ay iisa lamang po ang kaganapan o pangyayari pong ito. You cannot have faith without repentance, and repentance is meaningless without having faith in God, apart from a faith in Jesus Christ. Kaya ang mahalaga ay maunawaan natin ang totoo, ang totoong bahagi palagi. Totoo dahil hindi lamang po dahil may peke, kundi dahil kung minsan ay nadadaya po natin ang ating sarili, gawa ng atin pong emosyon, gawa po ng atin pong nararamdaman lamang, gawa po ng atin pong mga haka-haka or tinatawag po nating mga assumptions lamang. Kaya't napakahalaga na maunawaan po natin ang mga bagay na ito. Sa umaga pong ito, sa pagpapatuloy pa rin po ng tema ukol sa karanasan po ng bagong buhay na kay Kristo Jesus. Tutunghayan naman po natin ngayong umagang ito, base na nga po sa nakita nyo sa atin pong pamagat, ay ang patungkol po sa kabanalan. At ang emphasis na binibigay ng salita ng Diyos, kung saan tinutukoy po kung paano ba dapat mamuhay ang bayan ng Diyos. Sa lumang tipan ng bayan ng Diyos ay ang bansang Israel. Sa bagong tipan ng bayan ng Diyos ay ang kanyang katawan, ang kanyang iglesia na nandito po ngayon, na tayo man po ay bahagi na po sa atin pong pakikipag-isa kay Kristo. Kung ang nakaraan po, kung inyo pong naalala, kung ang justification o ang pagiging matuwid ay ang gawain po ng Diyos na tayo ay dinideklarang matuwid na, hiwalay sa atin pong sariling kalagayan, sa atin pong sariling mga gawa, ang paglago naman sa kabanalan ay ang patuloy na pagbabago sa atin, magmula sa loob hanggang sa panlabas nating anyo, para ang atin pong mga kaugalian, ang atin pong mga kaisipan, ang atin pong mga gawain ay ngayon nagtutugma doon sa posisyon na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon
na tayo nga ay ginawa ng matuwid ng Diyos. No? Sa madaling salita, ito din po ay unavoidable. Holiness is putting faith into practice. Ito naman po ang praktikal na pagsasagawa ng atin pong pananampalataya. Kung sinasabi ng sino mang tao na siya ay sumasampalataya kay Kristo, ang bunga o ang palatandaan ng bungang totoo nito ay ang kabanalan niya sa kanyang pamumuhay. No? It is aligning our current condition to the standard that which God has set since the very beginning. No? Nais ng Diyos na ang kanyang bayan ay maging banal at ang atin pong pakikipag-isa kay Kristo muli ang siyang unang hakbang lamang sa napakahaba o napakalawak pong lakbaying ito. No? Kaya't ang layunin po ng Diyos ay hindi lamang po para sa ating kaligtasan, pero para din po sa ating pagbabago. Remember that. God's aim, God's purpose is not just our salvation, but our transformation into becoming more like His Son. No? Kaya't ito po ang layunin ng Diyos para po sa ating lahat na kumikilala sa Kanya. Kaya't ang pamagat po natin ngayong umaga ay living in holiness. No? Ito po ang kalooban ng Diyos para po sa ating lahat, sa lahat ng tumatawag sa Kanya. For Christians, that we are to be holy just as He is holy, just as Christ Jesus is holy. No? At ito po ay tanging mangyayari lamang po sa patuloy na kapangyarihang nanggagaling po sa banal na Espiritu na siyang kumikilos sa atin pong buhay, habang atin naman pong isinasagawa ang pagsunod at ang pagpapasakop sa kalooban po ng Panginoon. Ang tinatalakay po ng salita ng Diyos sa umagang ito, una, is number 1, being made holy. Being made holy. No? Sa biblical terms po, ginamit po natin ng nakaraan pa pong buwan, is justification. Holiness naman po is all to do with the word sanctification. No? Ito naman po ay dinidefine as an act to make holy, to set apart for a special purpose or use. Again, ito po ay isa sa mga salita na medyo, kung hindi mo po alam, kung wala ka pong idea, parang napakataas niya, parang napakalawak niya, parang napakakomplikado po niya. Parang, pag nabanggit ang salitang banal, kabanalan, holy, holiness, ito ay may kinalaman agad sa espiritual, ito ay may kinalaman agad sa kung sa sanlibutan ang titignan po natin, ito ay may kinalaman agad sa relihiyon o paniniwala o pananampalataya. No? Sa kasaysayan po ng mundo, sa kasaysayan ng sanlibutan, sa kaalaman o kaisipan ng maraming tao, pwede mong nagagamit ang salitang banal o kabanalan sa maganda at mabuting paraan o karapat-dapat na paraan, na gagamit din po ito sa hindi po maganda o mabuting paraan. No? Mayroon din pong mga maling kaisipan at mga maling maling mga ideya ukol po dito. No? Sa pinakamadaling salita, no? Holiness just means to be set apart, to be separate. No? Ano bang literal na ibig sabihin po ng set apart? Meron pong isang bagay na iyong itinatabi para po sa ibang layunin. That's it. That's what it is to make something holy, to set something apart. No? In spiritual terms, in biblical terms po, holiness has to do usually with morality. No? Kung ano ang sukatan o ano ang pamantayan po ng mabuti at masama. And in this sense, the Bible tells us that God is ultimately the standard and the authority on holiness because He is the only one who is truly holy. Ang Diyos po ay wala pong anumang bahid at wala pong anumang bahagi sa karumihan o kasamaan o sa atin pong tema nga po, sa atin pong pagkaunawa patungkol po sa kasalanan. God is perfectly sinless and blameless, and He is perfect in every way. At yun po, that's what sets Him apart from us. Yun ang naghihiwalay sa atin sa Kanya. Dahil nga tayo ay nagkasala, tayo ay hindi nakaabot sa Kanyang pamantayan at kalwalatian. No? And to make something holy is to set it apart for a different purpose. And in God making us holy is to set us apart, to separate us
from what makes us unclean. No? Related sa salitang ito ang sanctification or sanctify, consecration, at kahit po yung pong ginagamit po ng bagong tipang mga aklat, lalo na po si Apostol Pablo, paulit-ulit po niyang ginagamit ang salitang mga hinirang. No? Sa English po, yung mga saints. No? Dahil yun po ang pagtingin o pagtrato ng Diyos sa bawat tinawag po niyang nilalang. No? To sanctify a person means to make him holy. The Bible makes it clear that this is the will of God for us believers. Ilang mga talata po sa aklat ng unang Tesalonica, Kabanata 4, talatang 3 po muna, kalooban ng Diyos na kayo'y magpakabanal at lumayo sa lahat ng uri ng kahalayan. Sabi din po sa talatang 7, inulit po niya, tayo'y tinawag ng Diyos upang mamuhay sa kabanalan, hindi sa kahalayan. Biblically, usually nandito po yung connection po nito sa pagtungo sa isang mabuting bagay at ang paghiwalay sa mga hindi mabubuting bagay, mga bagay ukol sa kasamaan, lalo na nga po sa kasalanan. It just means, it shows us that God did not stop what He was doing the moment we got saved. No? For many and for most, ang kaligtasan po ang finish line. And we always talk about this, we always remind this, kasi ito po'y common po sa maraming kaisipan ng tao, kahit nga siguro sa ilan na pong mga sumampalataya na kay Kristo. Na parang ang kaligtasan ang pagtatapos ng lahat ng bagay. No? Well, pagtatapos po ito sa isang banda dahil tapos na ang iyong mga alalahanin, tapos na ang, pinakamabigat mong problema ay tapos na, which is the punishment and the wages of sin, yung kabayaran po ng kasalanan. Yun ang tapos na po. But in reality, it is only the beginning of the new life in Christ, yung tamang buhay, no? Why you were redeemed by God. Kung saan ka tinubos ng Diyos magmula sa karumihan at kasalanan patungo sa mas mabuting kalagayan. And again, salvation is just the entryway. Pintuan lang po ito, no? Napakalaking bagay, ito po lagi ko pong nababanggit, napakalaking bagay na nakapasok ka ng pintuan. Pero nasa pintuan ka pa lang. Pagpasok mo po ng pintuan, nasan ka? Nasa harapan ka pa lang ng pintuan. Ang laki pa po ng tatahakin mo po pag tagos mo po ng doorway po, At ito po yung ibig po niyang sabihin, no? Being made holy. Again, we cannot hindi po natin pwedeng kaligtaan, Letter A, God has declared us righteous. Ito nga po ang atin pong tinalakay nung nakaraan pa pong buwan, which is called justification. Pinaging matuwid na po tayo ng Panginoon. Minsan lamang po itong nangyari dahil minsan lang po ito kailangan mangyari. That God has declared a person righteous is always and forever. Pag nangyari na po ito. It is a one-time event. Sabi po sa 1 Corinthians chapter 6 verse 11, ganyan ang ilan sa inyo noon, subalit kayo'y pinatawad na sa inyong mga kasalanan at ginawa na kayong banal ng Diyos. Pinawalang sala na rin kayo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo at sa pamamagitan ng Espiritu ng ating Diyos. No? Ito po yung tumutukoy sa atin pong katayuan. No? What has been declared as our position. No? Tayo po ay nabanggit po dyan, ginawa na kayong banal. No? Not in the sense na banal kasi ang ginagawa nating mga bagay, kundi sinabi ng Diyos. Dahil nga sa atin pong pakikipag-isa kay Kristo na tayo nga ay ginawa ng matuwid. Sabi po sa Romans chapter 8 verse 1, kaya nga hindi nahahatulang maparusahan ng mga taong nakipag-isa na kay Kristo Jesus. Bakit? Because the righteousness of Christ is in us. Habang ang atin naman pong kasalanan ay ibinigay kay Kristo. Ipinataw at ipinatong kay Kristo. Siya naman po ang umako ng kaparusahan ng atin pong kasalanan. No? Kaya't hindi na tayo paparusahan kasi inako na ng Panginoong Hesus ang ating parusa. Ang dapat sana para sa atin ay kinuha na po niya. At ang Kanya naman talaga, ang katwiran na nasa Kanya, ang siyang ibinigay, ipinagkaloob po sa atin. No? We have been set free from the penalty of sin, eternal death, eternal damnation, a lifetime in hell. Tapos na po ito.
no? Sa bahaging ito, wala po tayong ginawa kundi tanggapin ang mabuti at libreng kaloob ng atin pong Panginoon. Wala tayong parte, wala tayong ginawa, wala tayong magagawa. We cannot earn this, we cannot buy this, we cannot do anything to get this on our own, no? We have been declared righteous before God, hindi dahil tayo ay matuwid, kundi dahil ibinagkaloob sa atin ang katuwiran. No? Paulitin ko po yung pong nasa 2 Korinto, Kabanata 5:21, hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin siya'y itinuring na makasalanan upang sa pamamagitan niya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. There's always that exchange, no? Hindi po yun pwedeng maalis or mawala sa puntong atin pong tinatalakay. No? God has declared us righteous, not in of ourselves. Walang kinalaman ang atin pong gawa dahil tayo nga po ay makasalanan. But being made holy, letter B, God continually works in us. No? Tayo ay diniklara ng matuwid ng Diyos, pero dahil nga tayo ay hindi pa rin po nababago. We have not yet, hindi pa po natin minamana ang isang maluwalhating pangangatawan o kalagayan. Tayo ay namumuhay at naninirahan pa rin sa isang makasalanang mundo at sa kabila nito tayo pa rin po ay may pagkukulang. No? In our humanness, in our weakness, in our sinful nature. While we are of this flesh, nandyan po yan. Sabi po yan sa 1 John 1 verse 10 po, Kung sinasabi nating hindi tayo nagkakasala, ginagawa nating sinungaling ang Diyos at wala sa atin ang kanyang salita. Here's the point. Here's the very basic idea behind holiness in terms of this topic or question po Kung tayo nga po sa oras ng atin pong kaligtasan ay perpekto na po talaga tayo o ginawa na tayong perpekto ng Diyos sa oras ng atin pong kaligtasan. In all aspects, in every way, wala na po tayong dapat problemahin pa. Wala na po tayong kailangan gawin pa. Matutulog, kakain, iinom at magsasaya na lang po tayo kasi perfect na pala tayo eh. Wala na pong struggle. Ba't ako iiwas kay Satanas? Ba't ako magtatago? Ba't ako maghahanda? Ba't ako, why do I need the armor of God? Bakit ko kailangan iwasan ng dyablo na parang leon? There's no need for that if we are already in this life perfect. The fact remains na ay hindi nga ganon eh. Hindi nga ganon ang pinapaliwanag ng salita ng Diyos, hindi ganon ang pahiwatig ng Biblia, ng katotohanan ng atin pong Panginoon. We have been set free from the penalty, from the power, from the authority that sin has over us, no? Hindi na tayo pinagaharian ng mga bagay na ito, but we still experience these struggles, these unclean things while we are still here on this earth, no? Para maranasan natin ang tuluyang kabanalan, para maranasan natin ang tuluyang pakikipag-isa sa Diyos, ay naging posible na ngayon na labanan natin ang mga nasa ng laman, naging posible na ngayon na tanggihan natin ang panawagan na ito sa atin. No? That's why, sa madaling salita po, ang bulto, the bulk of the Christian life is all about holiness. No? Napakahalaga po ng salvation, ng justification, but you will be spending most of, if not the rest of your life, doon po sa area ng sanctification. No? Yan po ang pinakamahaba, kaya yan po ang pinakamalawak din pong usapin sa Biblia. No? We're talking about ang atin pong tema, ang atin pong thrust is discipleship. No? Discipleship is all about growing in holiness. No? Ang patuloy na pag-akay, patuloy na pagtulong, patuloy na paglago ng bawat isa, no, sa tulong ng ating banal na Diyos at sa atin pong pagiging masunurin, no? Those always go hand in hand, no? Kaya nga
holiness is only made possible by our obedience to God in our lives. No? Growing in the Lord, becoming spiritually mature, lahat po yan ay iisa po ang tinutukoy. No? Pare-parehas po yan sa atin pong tema ng kabanalan. Sabi po sa 2 Pedro, Kabanata 3:18, magpatuloy kayong lumago sa kagandahang loob at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Sa Kanya ang kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Amen. Again, ang kalaguan, no? Ang pagkakilala, ang pagiging tulad kay Kristo, it's all one thing. It's the same. No? Ito din ang tinatawag po nating kabanalan sa atin pong buhay. No? Ang sabi, lagi po nating nababanggit, in the Christian life, it's basically reversed. No? Sa sanlibutan sa mundo na atin pong kinalalagyan, nauuna po lagi ang pagsusumikap bago po yung promotion. No? Gusto mong ma-promote, maging masipag ka, magpakitang gilas ka. And maybe, just maybe, mapansin ka at mabigyan ka ng promotion sa iyong posisyon, sa iyong trabaho. The Christian life is reversed. Sa atin pong kalagayang makasalanan, nauna po ang kagandahang loob ng Diyos. Nauna po yung promotion. No? Hindi muna hinintay ng Diyos na maging banal tayo bago niya tayo iligtas, kasi wala pong maliligtas. Dahil wala pong kayang magpakabanal sa kanyang sarili nang hiwalay sa Diyos. It is impossible. No? Hindi po ito kaya natin. Hindi natin to kayang gawin even 1,000,000 years. No? Not even. No? So nauna, binago ng Diyos ang atin pong kalagayan at ngayon, ang kalooban po niya ay maging katulad niya, tayo. No? At yun po yung punto ng kabanalang ito. No? Sabi naman po sa 2 Tesalonica, Kabanata 3:13, mga kapatid, lagi kaming nagpapasalamat sa Diyos dahil sa inyo na mga binamahal ng Panginoon. At nararapat lang kaming magpasalamat dahil nung una pa man ay pinili na kayong maligtas ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritong nagpapabanal sa inyo at sa pamamagitan ng pananampalataya nyo sa katotohanan. No? Holiness is still of God. No? But in this sense, katulad ng salvation, ang pananampalataya ay ang ating pong paraan para ma-access ang kaloob ng Diyos. Sa atin naman pong, sa usapin naman po ng kabanalan, ang atin naman pong pagiging masunurin, ang atin naman pong pagsasagawa ng kalooban ng Diyos, ang paraan para tayo ay patuloy na gawing banal ng Panginoon. Sabi po sa 2 Korinto, Kabanatang 7, Talatang 1, mga minamahal, sapagat ipinangako sa atin ang mga bagay na ito, alisin natin sa ating sarili ang lahat ng nakapagpaparumi sa ating katawan at sa ating espiritu. Sikapin nating mamuhay ng may ganap na kabanalan at paggalang sa Diyos. No? Bago tayo maligtas, ang buhay natin ay hiwalay sa Diyos at nakababad sa kasalanan kasama ng buong sanlibutan. Ngayong tayo ay naligtas na, dapat ngayon makilala ang ating buhay na humihiwalay na po sa karumihan at mga gawain ng sanlibutan at tayo ngayon ay nakipag-isa na nga sa Diyos at sa kanyang anak na si Kristo. No? At sa huli po, sa usapin ng kabanalan, being made holy, letter C, it is God who will finish what He has begun in us. Siya po din ang tatapos po ng bagay na ito. At ito po ang atin pong pinakahihintay. No? Not just the hope of heaven, but the hope of glory. No? Ito po ang masasabi po nating final stage or finish line po ng sanctification. No? Doon po, dito natin masasabi yung perfection. No? Mali po yung timeline ng iba eh. No? Akala nila sa salvation, perfect na agad. No. May perfection pong darating, pero yun po yung note. Darating pa po siya, hindi pa po siya dumating. Hindi pa siya dumarating sa kasalukuyan. Iniintay natin ang pagdating nito dahil dito po matatapos ang lahat ng ating mga alalahanin, mga suliranin at mga kabigatan sa buhay. Dahil mahirap po ang buhay natin sa kabila ng biyaya ng Panginoon. No? Masasabi po nating kaya nga natin nakakayanan ang buhay dahil lamang sa biyaya ng Panginoon. No? But one day,
every struggle will cease. At yun po ang atin pong inaasahan. Sabi po sa unang Tesalonica pa rin po, Kabanatang 5:23, naway lubusan kayong gawing banal ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan. Naway panatiliin niyang walang kapintasan ang buo ninyong katauhan, ang espiritu, kaluluwa at katawan hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Madalas po nating mabanggit at marinig bilang bendisyon sa pagtatapos ng panalangin o ng gawain. But really, make a note of what Paul is saying here. No? Meron po tayong inaabangan. Sa madaling salita, when you look at it in a different way, meron tayong iniintay na deadline. No? Or iniintay na end date po. At ang paghihintay na yan ay nandun po sa dulo. No? Dahil hinihintay lamang natin ng lahat ng ito, tinitiis natin ang lahat ng ito hanggang sa pagparito ng ating Panginoon. Kasi pag dumating na po ang atin pong Panginoon, tapos na po ang paghihintay. Tapos na po ang paghihirap. At wala na po tayong dapat alalahanin pa. No? The glorified state will be our ultimate holiness, our ultimate separation from sin, dahil kahit man ang presensya ng kasalanan ay mawawala na po. No? Ngayon, meron po tayong paghihiwalay sa paraan ng espiritu. Pero nandyan pa rin. Nandyan pa rin ang laman, nandyan pa rin ang kasalanan, nandyan pa rin ang pangaakit nito, ang pangtutokso nito, no? At ang panlilin lang nito. But one day, even ang mga bagay na ito ay aalisin na ng Panginoon. No? Ang kabanalang ito ay magtatapos sa pagbabalik ng atin pong Panginoong Jesus. Sabi po sa unang Juan, Kabanata 3, talatang 2, mga minamahal, anak na tayo ng Diyos ngayon, ngunit hindi pa nahayag ang magiging kalagayan natin. Ngunit alam natin, pagparitong muli ni Kristo, tayo'y matutulad sa Kanya, sapagkat makikita natin kung sino talaga siya. Ito ang layunin po ng Panginoon. Ito ang layunin niya para sa lahat ng kanyang mga tinawag, para sa lahat ng mga naligtas, para sa lahat ng sumampalataya kay Kristo. No? At ito ang layunin niya na simulan ito sa atin at layunin din po niya itong tapusin ito sa atin pong buhay. No? Sabi po sa Pilipos, Kabanata 1, talatang 6, natitiyak kong ang mabuting gawang pinasimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa araw ng pagbabalik ni Hesukristo. No? Sinimulan, pinagpapatuloy. No? At yun pong punto na yun po ang pinakamahaba. Kasi yun yung kasalukuyan yung pagpapatuloy na ito. This is the bulk of our life. But one day, it will come to pass, one day, it will be finished. No? Sabi po ni Apostol Pablo din po sa chapter 2, 12-13, kaya nga mga minamahal, tulad ng inyong buong pusong pagsunod noong ako'y kasama pa ninyo, lalo kayong maging masunurin ngayong ako'y malayo sa inyo. Pag sumikapan ninyong maging ganap ang inyong kaligtasan ng may lubusang paggalang at pag-ibig sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa inyo upang inyong naisin at isagawa ang kanyang kalooban. No? Paul exhorts to work out our salvation. Again, not to work for. No? Hindi niya sinasabing pagtrabahuhan ninyo para maligtas kayo. No. Ngayong ligtas na kayo, siguraduhin ninyong magtrabaho kayo ayon sa kaligtasang binigay na sa inyo, pinagkaloob na sa inyo. No? It is God who works in us for His purpose. No? The Bible makes it clear na hindi po tayo pwedeng magmalaki sa anumang bagay kahit ang ating pananampalataya ay galing po sa Diyos. No? But at the same time, meron din po tayong accountability at responsibility ukol sa atin pong pakikipag-isa kay Kristo. No? Sa pamamagitan po nito, nililinaw sa atin ang salita ng Diyos upang iwasan natin ang dalawang extreme. No? Ang dalawang magkabilang dulo na hindi po nakakabuti sa sino man pong mananampalataya. No? It is either those who remove all accountability in their Christian life, no? Kung saan, hindi, wala, bahala naman na ang Diyos. No?
wala na akong kailangan gawin. Inaalis mo yung accountability. Diyos na ang kikilos sa lahat ng bagay. Hindi po pwede dahil maliwanag po ang sinasabi po ng Biblia. Sabi po sa 1 Timothy chapter 4 verse 7, huwag mong pag-aksayan ng panahon ang mga alamat na walang halaga, sa halip pagsumikapan mong maging makadiyos. It is a conscious effort. No? Ito po yung utos na dapat po nating gawin at sundin at ipamuhay. No? Again, it rejects the idea na wala na akong kailangan gawin. No? Again, kung perfect na tayo at the moment of salvation, wala na, pahinga na lang tayo. Hintayin na lang natin magunaw ang mundo o bumalik ang Panginoon dahil tapos ng lahat. No. Paulit-ulit ang salita ng Diyos sa pag-iingat, sa pagsusumikap, sa pagiging banal, at sa pagsunod sa kalooban ng Panginoon. No? Kinokontra nito ang pag-alis ng accountability at kinokontra naman nito ang kabilang dulo, ang masyado pong pag-asa sa sarili. No? Ang masyado pong, yung inaalis din po nito, yung masyado ka nang umaasa sa iyong sarili dahil baka naman umaasa ka na nga lang sa iyong mga gawa. At yun po yung tinatalakay paulit-ulit sa aklat po ng Galatia. No? Sabi po sa Kabanatang 3, Talatang 3, talagang napakahangal ninyo. Nagsimula na kayo sa Espiritu at ngayon nais pa ninyong magtapos sa pamamagitan ng inyong sariling lakas. Hindi din po tayo aasa sa sarili. It is a balance. No? A balance of God working in us and of us submitting to the will of God. To submit to the will of God is not to be passive. No? Wala pong makakapagpasakop sa kalooban ng Diyos nang nakaupo lamang siya. At sasabihin niyang, hindi, nagpapasakop ako sa Diyos kaya wala na akong ginagawa. That's incorrect. No? That's grossly miscommunicating or misinterpreting the Word of God. No? Sa atin pong pagpapasakop sa Diyos, meron pong activeness na portion po ito. No? While we submit to God, we obey Him. We do His will. We fulfill His purpose in our lives. No? At isa sa mga napakahalagang purpose nito ay ang gawing alagad ang lahat ng mga bansa. No? Hindi po natin ito pwedeng kaligtaan. Hindi po natin ito pwedeng kalimutan. No? Again, submitting to God is not a passive affair. Hindi po ito pag-upo lang sa isang tabi. No? So sa bahagi naman po ito, number 2, let us pursue holiness. Kailangan natin pagsumikapan po ito. No? Kailangan natin itong hangarin ito at higit sa lahat, isagawa po ito. No? Hindi po ito mangyayari, again, hindi po ito magaganap o matutupad nang wala po tayong ginagawa. No? Nabanggit na po natin ilang beses kanina, letter A, for we worship a holy God. No? Ang Diyos na atin pong sinasamba, kinikilala, pinapapurihan, ang Diyos na nagligtas sa atin at umibig sa atin ay paulit-ulit pong tinatawag na banal. No? Sabi po sa ilang mga talata ng Samuel, 1 Samuel 2 verse 2, si Yahweh lamang ang banal, wala siyang katulad, walang ibang tagapagtanggol liban sa ating Diyos. Ganon din po sa Isaiah chapter 6 verse 3. Sinasabi nila sa isa't isa ang ganito, banal, banal, banal si Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Ang buong daigdig ay puspos ng kanyang kalwalhatian. Ilan lamang sa mga talata, mas kilalang mga talata na nagpapahiwatig ng kabanalan ng atin pong Diyos. He is absolutely and completely perfect. Not like any other. Wala po siyang katulad. Wala po siyang kapantay. Hindi lamang po itong mga salitang masarap banggitin o mga salitang wala pong ibig sabihin. Lahat ng atin pong papuri na ibinibigay, hinahatid sa pangalan ng Diyos, lahat po ito ay may basihan po sa realidad kung sino po kasi talaga siya. No? He is totally separate from everything else, even from His own creation in terms of essence, of power, and of being. No? Being morally perfect, there is no trace of sin to be found in God. There is no one that is like our Lord. Sabi po sa awit 113, 5-6,
Walang katulad ang Panginoon na ating Diyos na nakaupo sa kanyang trono sa itaas. Yumuyuko siya upang tingnan ang kalangitan at ang sanlibutan. No? And yet, and here is the great provision, the great comfort that we have, is this is the same God who reached out to us. Siya po ang humakbang ng una para tayo po ay abutin. Bagamat nga tayo ay hiwalay sa Kanya, bagamat tayo ay makasalanan. Siya ang umibig sa atin, siya ang umabot sa atin. Sabi po ng awit 8 verse 4, ano ba ang tao upang iyong pahalagahan o ang anak ng tao upang iyong pangalagaan? No? Again, isang awit, isang tanong na rhetorical, na technically alam na natin yung sagot. No? Ano nga ba ang tao? Sino ba ang tao sa harapan ng Diyos? Ang tao ay matigas ang ulo, ang tao ay nagrebelde, ang tao ay makasalanan sa harapan niya. No? Inako natin ang puot at galit ng Diyos dahil po sa ating pagsuway. At ang kabayaran ng kasalanan ay atin pong kabayaran. No one else is to blame but us, but ourselves. No? May full accountability at responsibility tayo sa kaparusahan pong ito. Pero siya ang Diyos na banal, binigay ang kanyang kaisa-isang anak bilang sakripisyo para sa atin. Again, what do you say to that? Ang bilis mo, no? I mean, ang first response mo would be, salamat. That would be the most very basic response. No? Thank you. Thank you sa biyayang ito. Salamat sa pag-ibig. Salamat sa kaligtasan. Pero yun lang ba ang response mo? Yun lang ba ang dapat mong ipakita? Yun lang ba ang dapat mong iparamdam? Diba? Because in this life, kahit po sa buhay natin dito sa lupa, nagpapakita po tayo ng higit-higit na pasasalamat sa mga bagay na mas maliit, sa mga bagay na mas mababa, sa mga bagay na hindi kasing halaga ng kaligtasan na ipinagkaloob ng Panginoon. No? Sinasabi natin ito, pinapahiwatig natin ito, no? Ginagamit natin yung salitang abot-abot ang pasasalamat natin, no? Kasi pinautang ka ng 20 pesos para lang makauwi. No? Pinautang ka ng 30 para may pamasahe ka. No? Hindi mo makalimutan yun buong buhay mo. We do this. Day after day, nagpapakita tayo ng appreciation sa mga ginagawa ng tao para sa atin. What is the appropriate response to what God has done? To a holy God. A God that is above everything else. Ang sabi po ni Paul sa Romans chapter 6:13 ay ito po. Huwag na ninyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ang alinmang bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan sa paggawa ng kasamaan. Sa halip, pasakop kayo sa Diyos bilang mga taong namatay na at muling binuhay, at ihandog ninyo sa Kanya ang inyong katawan bilang kasangkapan sa kabutihan. When you look at these verses, when you look at even yung concept po ng kabanalan, if you do not look at it from the viewpoint of thanksgiving and appreciation, magiging isang kabigatan po siya. Magiging isang obligasyon po siya. No? Kasi ang isip natin bilang mga makasariling tao pupunta sa, bakit ko kailangan gawin to? Ang hirap naman ang pinapagawa sa akin. Ang hirap naman ito. But if you come from it from the angle of thanksgiving, of appreciation, of acknowledgement, kung lubusan mong nauunawaan ang ginawa ng Panginoon sa iyo, hindi po mabigat to. Hindi naman po talaga siya mabigat kasi yung pinakamabigat, yung hindi natin kayang gawin at dalhin, ginawa na po ng Panginoon. Ito nga ay, na lang po ito, pagpapatuloy na lamang po ito ng sinimulan na ng Diyos sa atin pong buhay. Kaya't walang sino man walang sino man sa atin nawa ang magsabi na masyado namang mahirap yung hinihingi ng Diyos sa atin. Masyado namang mabigat yung
gusto ng Diyos. No. No. I hope not. I hope na hindi po yun lumabas sa atin pong mga bibig o kahit sumagi man po sa atin pong mga isip. No? Ito ay nararapat lamang. No? Again, kung naunawaan talaga natin kung sino ang Diyos at ano ang kanyang ginawa. No? Sumunod po dito, letter B, is bilang bunga po ng atin pong pakikipag-isa kay Kristo. No? Kaya't hindi na po mahirap isipin o unawain bakit napakahalaga ng kabanalan at ang pagiging banal sa buhay po ng mananampalataya. Makita natin, maunawaan natin na ano ang ginawa ng Diyos para sa atin, ano ang layunin ng Diyos para sa atin, at ito ang mga dahilan para atin pong isubmit ang ating sarili sa Kanya araw-araw. No? Wala pong masama sa kalooban ng Panginoon. Wala po siyang masamang kagustuhan para po sa atin. No? Ngunit tayo po ang makulit, ang tao po ang madalas ang matigas ang ulo. No? Ito ang nais ng Diyos sa atin pong mga buhay. Sabi nga po sa Hebreo, Kabanata 12, talatang 14, sikapin ninyong makasundo ang lahat at magpakabanal sapagkat hindi ninyo makikita ang Panginoon kung hindi kayo mamumuhay ng ganito. No? Again, we are to be separate unto God, for God. No? Maraming mga tao gustong manatili atang hiwalay pa rin sa Diyos. Hindi po yun ang layunin po natin. Diba? Sabi po ni, hindi ko na po ito nasama po, sabi nga po ni Santiago po, sa pinaka-practical, sa pinaka-madaling salita, sinong gusto mong kaibiganin? No? If you could only choose one, sinong gusto mong kaibiganin? Gusto mo bang kaibigan ang mundo? O gusto mo bang kaibigan ang Diyos? Kasi ang punto niya, isa lang ang pwede mong kaibiganin sa dalawa. Hindi sila pwedeng pagsabayin. Kung kaibigan mo ang mundo, kalaban mo at kaaway mo ang Diyos. Kung kaibigan mo ang Diyos, kaaway mo ang lahat ng ibang bagay. The choice is yours. No? I mean, alam natin dapat ang sagot. Maliwanag sana ang sagot sa tanong na iyon. Sino ba ang gusto mong makasama? Kaninong panig mo gusto? But it is a mutually exclusive choice. Pag pinili mo ang isa, hindi mo na pwedeng pagsabayin pa yung kabila. No? God expects holiness from His people. No? Layunin ng Diyos na tayo ay maging katulad ni Kristo, maging katulad ng Kanyang anak. Layunin ng Diyos na palaguin ang binhi na sinimulan sa ating lahat. Sabi po sa atin pong binasa din kanina, sa atin pong morning devotion, 1 Peter chapter 1 verse 14 hanggang 16 po. Bilang masunuring mga anak, huwag kayong umayon sa masasamang pagnanasa tulad ng ginawa ninyo noong kayo'y wala pang tunay na pagkaunawa. Dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal, dapat din kayong magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa. Sapagat nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Sapat na po na dahilan po yan. Sapat na po na motivation po yan. No? We are not to grow in holiness because we are expecting a reward. Baliktad po. Nauna na po yung reward. Nabanggit ko po kanina, nauna na po yung promotion. Nakuha mo na yung pinakamahalagang bagay. At ang kasunod na lamang po nito ay ang pag-ayon nga po natin doon sa kaloob na binigay na po sa atin. No? You should not aim for holiness because you want to gain something, because you want something more. No. No? Holiness is its own reward. Yun na po yung mismong kaloob nito. Ang makapamuhay ng kaaya-aya at ng approved sa harapan po ng Diyos ay sapat na pong biyaya sa pagsunod natin sa Kanya. No? We are to grow into maturity. We are to grow in the Spirit while we are to distance ourselves from the things that hinder us and defile us. Pinatawad tayo sa ating mga kasalanan, pinalaya na tayo ng Panginoon, layuan natin ang mga bagay na ito dahil ito nga yung mga bagay na naghihiwalay sa atin sa Diyos. No? So that all of this is to glorify His name. Sabi po sa 2 Timothy chapter 2 verse 21, ang sino mang lumalayo sa kasamaan ay katulad ng sisidlang natatangi, malinis at karapat dapat gamitin ng may-ari para sa lahat ng mabubuting gawain.
Again, yun po eto again, marami po tayong makukuha pong practical na principles po sa isang verse na ito, no? Gusto mong maging kagamit-gamit sa Diyos, you have to set yourself apart. You have to distance yourself from those that that make you, those things that make you unclean. Pwede mo rin gawing ganito ang tanong, bakit ka hindi nagiging kagamit-gamit para sa Panginoon? Baka may mga bagay na nagpaparumi sa iyo kaya't hindi ka pa hindi ipagpatuloy ng Diyos ang napakagandang layunin niya para sa buhay mo, since there are these things that hinder His name in your life. No? Nais nating papurihan ng Diyos. Amen po ba? Nais nating pasalamatan siya, and there is no greater way to show this appreciation by obeying Him, by serving Him. But in order to serve Him, we have to be holy. No? We have to be holy. Kailangan po ito. We cannot skip this part. Hindi mo pwedeng laktawan po ito. It is not the ability, it is not the position, hindi po ang mga bagay na ito ang pinakamahalaga pagdating po sa paglilingkod po natin sa Panginoon. It is our submission and our yielding to His purpose. No? Kung nais nating tuwirang masunod ang kalooban ng Diyos, nais nating abutin ang mga tao sa atin pong paligid, nais nating dalhin ang pangalan ng Panginoon sa mas marami pa pong mga nilalang sa mundo, mga nangangailangan ng tagapagligtas, kailangan maging maayos po ang ating puso at kalagayan. No? It is impossible kung hindi po natin ito gagawin. Hindi po natin yan matutupad. Hindi natin matutupad ang kalooban ng Panginoon hanggat hindi po natutupad sa atin ang kanyang kalooban. No? Kasi kung ipipilit lamang po natin, mauuwi din po ito sa kawalan. Masasayang lang po ang atin pong pagod. No? Letter C po, panghuli, to pursuing holiness, to become more like Christ. No? At ito po yung goal. Holiness and becoming like Jesus, again, can be considered one and the same because Christ is also holy. Katulad ng Ama, ang anak. No? At ang anak, naiiba dahil siya ay nagkatawang tao, pero sa kanyang pagkakatawang tao, ang sabi ng salita, ay hindi po siya nagkasala. He was human in every way and yet without sin. Kaya't siya po ang pinakamagandang halimbawa na atin pong dapat tularan. Sabi po sa Efeso Kabanata 4:15, sabi po niya, no, sa halip sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan sa diwa ng pag-ibig, tayo'y dapat maging lubos na katulad ni Kristo na siyang ulo nating lahat. No? Maging katulad ng ating Panginoong Hesus. Kaya nga natin isinasagawa, again, yung discipleship. Yung mga nakadalo po nung nakaraang Wednesday sa atin pong pag-aaral. At baka meron po sa inyo na hindi pa po dumadalo, mabuti pong dumalo po kayo para inyo pong mas lalong maunawaan ano ba ang kalooban ng Panginoon. No? Sabi po natin last Wednesday, to be a disciple is to be a student, to be a follower. That's what it means to follow Christ. No? To learn from Him, and more importantly, to become like Him. Ba't mo susundin ang sino man na ayaw mo naman sa Kanya? Hindi, di ba? Kung sino man ang susundin mo, yun din ang hangarin mo, maging kagaya niya, maging katulad niya, at yun naman din po ang pinapakita sa atin ng Kanyang salita. No? Na isang araw, ang mga tagasunod ay magiging katulad ng kanilang sinusunod na Panginoon. This is God's desire for us to become mature, to be holy, to be conformed to the image of His Son. Ito ang Kanyang layunin sa ating lahat. Ito po ang context lagi ng Romans chapter 8 verse 29. Sapagat alam na ng Diyos noong paman kung sino-sino ang Kanyang magiging mga anak, at sila'y itinalaga niyang matulad sa Kanyang anak na si Jesus para siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. No? Sila'y itinalaga niyang matulad sa Kanyang anak na si Jesus. Hindi po ito aksidente, hindi po ito incidental lamang din po, nagkataon lang. No? Na para bang kung gusto mo lang maging katulad ni Kristo, mas mabuti 'yon,
Pero kung hindi, okay lang din, hindi po ganon ang usapin pong ito. No? Ito ay layunin pa po ng Diyos. No? Tinalaga na sila noong una pa man maging katulad ni Kristo. No? Jesus Christ is the perfect example of what a life pleasing to God looks like. No? Higit sa lahat ng mga lingkod na nabanggit sa Biblia, wala pong dadaig, wala pong papantay sa atin pong Panginoon. Yes, may mga may mga kapuri-puring mga kaugalian at mga gawain ang maraming iba't ibang lingkod ng Diyos, magmula lumang tipan kahit hanggang sa bagong tipan. But for the perfect example, nothing ever will come close to Jesus Christ. Siya lamang ang nakatupad sa kalooban ng Panginoon perfectly. And again, hindi po yan nahihiwalay, dahil sa pagtupad ni Kristo, ito nga ang naging bunga po nito ay ang atin din pong kaligtasan. Sabi po sa Roma, Kabanata 5, talatang 17, sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao, naghari ang kamatayan. Ngunit sa pamamagitan din ng isang tao, si Jesucristo, ang mga taong pinagpala ng sagana at itinuring na matuwid ng Diyos ay maghahari sa buhay. No? All because of Christ's obedience and submission to the will of His Father. No? Sumunod siya hanggang sa abutin niya ang kamatayan, ang sakripisyo ng kanyang sariling buhay. If we truly wish to glorify God in all that we do, then we must pursue holiness as Christ has done in His life. No? Yun yung hangarin. No? We are not yet perfect, but we are to pursue it. Ito ang atin pong sikapin sa bawat pagkakataon. No? At sabi po sa huli, aklat ng Juan 15:10 hanggang 11, kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Tulad ko, tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang mapasa inyo ang kagalakan ko at nang sa gayon malubos ang inyong kagalakan. Iyan po ang atin pong naisin. No? The pursuit of holiness is something that is forever. Wala pong paghinto po dito. It doesn't matter your age. It doesn't matter how long you've been a Christian. It doesn't matter how many your experiences are. From the moment of your salvation up until the moment of your last breath, ito ang dapat mong hinahangad. For everyone, para po ito sa ating lahat. Hanggang sa dumating ang Panginoon, hanggang sa ikaw ay mamatay, ito ang buhay po natin. Kaya nga ito yung pinakamalaki. This is what occupies the Christian life. No? Walking and living in holiness according to God's purpose. No? Mahalaga ang atin pong pagpapasakop sa Diyos, mahalaga ang atin pong pagsunod sa Diyos, ang paglakad sa Espiritu at lalo pa ang paghiwalay natin, ang pagtanggi natin sa lahat ng mga makamundo at mga makalamang gawain at mga bagay. No? Not to just avoid them, but to reject them completely. No? Again, we are not yet perfect. No? Pero ito ang hinahangad natin. No? Hindi po yun po talaga ang bottom line ng holiness. No? Sa isang banda, nakakapagod po siya. Nakakapagod. Pero sa isang banda, ano pa bang pwede natin gawin? What else can we do? What else must we do? No? Kundi ang bagay na ito na magbibigay ng kapurihan sa Panginoon. No? Panghuli, number 3, holy living is made attainable. No? Since this is God's purpose for us since the very beginning, it is not optional, it is not accidental. No? It is it was part of God's plan since the beginning of time. No? Kaya't kung plano ito ng Diyos, layunin ito ng Diyos, makakasigurado din po tayong sasamahan po tayo ng Diyos sa bagay po na ito. At yun po ang pinaka nagbibigay sa atin ng kalakasan. No? Nakakapagod man po siya because anything that is worth doing takes effort. No?
Anumang bagay na mahalaga, anumang bagay na mabuti, anumang bagay na meron pong ibubungang maganda ay nakakapagod naman po talaga. No? Pero hindi po nasasayang ang atin pong pagod, hindi po masasayang ang lahat ng atin pong paghihirapan dahil alam po natin ito ang kalooban ng Panginoon. Yun yung mahirap po eh. May ginagawa kang isang bagay, hindi naman yun kalooban ng Diyos. Yun ang kapaguran walang katuturan. Kapaguran wala pong kwenta. No? Literal na pinagod mo lang ang sarili mo. Pero kapag ikaw ay napapagod sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, napagod ka ba talaga? Parang ano lang po siya, side effect lang siya. Oo, napapagod ka kasi tao ka lang eh. Pero yung kapalit po nito ay isang kagalakang wala pong katulad. No? Isang bunga na hindi po mapapanis, hindi po masisira, na maihahandog po natin sa Panginoon. No? Kaya dahil nga ito ay kalooban ng Diyos, ang Diyos mismo ang siyang tutulong sa atin para ma-achieve po natin ang layuning ito sa atin pong kasalukuyang kalagayan. No? Letter A, God has provided everything that we need for holiness. Sabi po, ang babasahin po natin dito ay galing po sa aklat ng 2 Pedro. No? Basahin po natin kabanatang 1, talatang 3 hanggang 4. Sabi po niya, tinanggap natin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos ang lahat ng bagay na magtuturo sa atin upang tayo ay mamuhay na makadiyos. Ito'y dahil sa ating pagkakilala kay Jesus na siya ring tumawag sa atin upang bahaginan tayo ng kanyang karangalan at kabutihan. Sa paraang ito ay binigyan niya tayo ng mga dakila at napakahalagang pangako upang makaiwas tayo sa nakakasirang pagnanasa sa sanlibutang ito at upang makabahagi tayo sa kanyang likas bilang Diyos. No? What God calls us to do, He always prepares us for the work. He always empowers us and equips us so that we are able to do it. Yun ang pinakamahalaga kapag pinag-uusapan po natin ang layunin o ang kalooban ng Panginoon. Again, nandun po yung kanyang anointing, nandun po yung kanyang blessing. No? Binigay na sa atin ng Diyos ang lahat ng kailangan po natin para maisagawa natin ang bagay na ito. Ang kanyang salita, ang kanyang mga pangako ay pinagkaloob na po sa atin upang atin pong gamitin, upang manariwa sa atin paulit-ulit, upang tayo po ay makapagpatuloy sa landas na nais po ng Diyos sa bawat isa sa atin. No? It's so important to be prepared. No? Na alam natin kung ano ang meron na sa atin at gamitin natin kung ano ang ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. No? Nabanggit nga po dyan, dito sa verse 4, binigyan niya tayo ng mga dakila at napakahalagang pangako upang makaiwas tayo sa nakakasirang pagnanasa. No? Kasi yun po, yung mundo, sa madaling salita, yung mundo para siyang, lagi po siyang instant gratification. No? Gawin mo tong bagay na to, makukuha mo agad yung bagay na ito. No? Paano mo lalabanan yun? That's something that cannot be beaten for many people. No? Pag sinabi kong ganito, makukuha ko kagad ang ganyan. No? But the promises of God tells us that there is something better beyond the horizon. Paparating na mas mabuti. At yun yung gagamitin mo para labanan ang mga pagnanasa sa kasalukuyan. Para malabanan ang mga mapanlinlang na tukso sa sanlibutan. No? Easy gratification that ends up in in worse feelings, worse conditions. Yun po yung pinapangako ng mundo. We have what we need to live holy lives. Nandiyan na po yung kagamitan. Gamitin po natin ang mga bagay na ito. No? Letter B, God has instructed what we must do. No? Ito naman po yung mababasa sa verse 5 hanggang verse 7. Sabi po, dahil dito sikapin ninyong idagdag sa inyong pananampalataya ang kabutihan. Sa inyong kabutihan ang kaalaman. Sa inyong kaalaman ang pagpipigil sa sarili. Sa inyong pagpipigil sa sarili ang katatagan. Sa inyong katatagan ang pagiging makadiyos. Sa inyong pagiging makadiyos ang pagmamalasakit sa kapatid. At sa inyong pagmamalasakit ang
pag-ibig, no? Ayaw po nating ayaw po nating i-reduce ang buong Biblia or ang buong Christian living sa isang mahabang checklist. Mapapansin niyo po, hindi naman natin 'yun ginagawa. Pwede po nating gawin 'yun. Pwede po nating ilista, okay, lahat ng mga bagay na tinuturo sa bagong tipan in one long list. But it's more than just following a list. It is living in the Spirit by the principles of God that He has given to us. Hindi mo po kailangan maging legalistic para po makasunod sa Diyos. At lahat ng mga makikita po nating mga listahan sa Biblia po, ay hindi po para maging dogmatiko lamang sa kung ano at hindi nakasulat sa Biblia. Dahil maraming beses ko na pong nabanggit sa iba't ibang pagkakataon sa linggo man o kahit sa ibang araw po, there are many sins not written in the Bible. Yung pinakasimpleng paninigarilyo ay wala po sa Biblia. No? Ano po nasa Biblia? Paglalasing, ang kahalayan, sexual immorality. No? At maraming iba't ibang uri nito. No? But kung ikaw ay magiging legalista, marami pong kasalanan wala naman po talaga sa Bible. Nasa ng droga, pinagbabawal na gamot. No? Nasa ng iba't ibang uri ng kasamaan at kahayupan na nakikita natin sa mundo, sa kasalukuyan. Marami po dyan wala. No? Marami pong mga kondisyon at kalagayan na meron sa buhay natin ngayon, hindi pa naman po nag-e-exist nang naisulat po ang mga salitang ito na atin pong binabasa. And yet we regard the Bible as complete, not because every detail is written in the Bible, but because the principles that govern life are completed in the Bible. No? The Bible is the final and sole authority for all matters of faith and practice. Naniniwala pa rin po ako doon. Naniniwala po tayong lahat doon. Hindi dahil lahat ng detalye ay nakasulat, kundi dahil lahat ng prinsipyo ay kompleto na po. No? To live holy is to more than just follow a list. No? Check, I X, check. No. It is recognizing the will of God, the purpose of God in your life. It is recognizing the works of the flesh. Kaya't pag nakilala mo po ang gawain po ng laman, ang pasikot-sikot na kaisipan ng sanlibutan, at nalaman mo po yun, natutunan mo po yun, hindi ka na po niyan maloloko ulit kahit kailan. Kahit palitan pa po nila ang pamagat, palitan pa po nila ang ang packaging, ang wrapper, no? New and improved, no? 20% more, di ba? Lahat naman po 'yun kalokohan pag binasa mo talaga ng masinsinan. Hindi ka na po maiisahan. Because alam mo yung mga prinsipyo na ito, no? Pinahiwatig na ng Panginoon kung ano ang dapat nating gawin. The instructions have been made very clear. Salamat at meron po nito, no? Again, hindi po sinabi ng Diyos, magpakabanal kayo, paano? Bahala kayo sa buhay ninyo, hindi ko sasabihin sa inyo. No, the instructions are clear, have been written for us, and we need to understand it. Kaya nga, dapat maintindihan. Dapat natin itong unawain ng malalim. Ito'y meron pong ugnayan sa atin pong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. No? It has been written, it has been said, no? At tayo ay magagabayan ng lahat ng ito. No? The principles that govern life are all found in the living Word of God. No? At kung tayo ay uunawain ito at hindi tayo hihiwalay po dito, matutupad po natin ang layunin po ng Panginoon sa ating pong buhay. No? At panghuli po, letter C, God has assured what we will gain, no? Meron pong meron pong pangako din po na kalakip po ito, no? Mababasa naman po natin sa verses 8 to 11. Sabi po niya, ang mga katangiang iyan ang kailangan ninyong taglayin at pagyamanin upang ang inyong pagkakilala sa Panginoong Hesukristo ay huwag mawala ng kabuluhan at kapakinabangan. Ang taong wala ng mga katangiang iyan ay mistulang bulag at nakalimot na, pinatawad na siya sa kanyang mga kasalanan.
Kaya nga mga kapatid, lalo kayong maging masigasig upang mapatunayan ninyong kayo ay tinawag at pinili ng Diyos. Kung ganito ang gagawin ninyo, hindi kayo matitisod. Sa ganitong paraan, kayo'y maluwag na papapasukin sa walang hanggang kaharian ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Hesukristo. No? We become more like Christ and we avoid being ineffective and fruitless. Nabanggit ko na po kanina, no? What hinders us from serving God? Malaking bahagi po dito ang kabanalan, no? Kung hindi ka nagiging kagamit-gamit sa Diyos, you have to take a much closer look, no? Tignan mong mabuti, aralin mong maigi. Alamin mo ang dahilan kasi hindi po 'yon nararapat, hindi po 'yon normal, no? Dito naman po pinapahiwatig ng salita ni Apostol Pedro po ang patungkol sa mga bagay na patuloy na upang tayo po ay hindi mawalan ng bisa sa lahat ng atin pong mga ginagawa. Again, nakakalungkot, nakakapanlumo na magpakahirap ka sa isang bagay only to find out in the end na walang kabuluhan ang lahat ng iyong kapaguran. No? And lagi ko pong inire-relate po yun sa atin pong buhay Kristiyano. How sad it would be, hindi lang lungkot hindi ko po alam kung anong word ang dapat pong gamitin. Anong kalumbayan, anong kalungkutan ang makita, malaman ng isang tao matagal nang dumadalo ng gawain, nagsusumikap na sumunod sa kalooban ng Diyos, puro pagsusumikap, puro paghihirap, no? Matagal na panahon, maraming mga taon na dumalo, umupo, tumayo sa loob ng bahay-sambahan, at pagtapos ng lahat ng iyon, ay hindi naman pala siya ligtas. Yun ang pinakamalungkot sa lahat. Hindi lang malungkot nga, hindi kulang po yung salitang lungkot pinakamasahol sa lahat, pinakamasama sa lahat. Walang kwentang bagay na pwedeng mangyari siguro sa buong buhay mo, sa lahat pa ng ibang pwedeng mangyari sa iyo. 'Di ba? Huwag nating hayaan na maging tayo 'yon, na sa atin po mangyari ang bagay na 'yon. Kaya lagi nating binabantayan ang atin pong sarili, ang ating kaisipan, ang ating layunin, ang atin pong paglilingkod. Why am I here? What am I doing? What is my goal? What do I want? Ilan sa mga basic lang po yun, ilan sa mga basic na tanong para po masigurado natin na ano nga ba? Dahil ba naoobliga ka? Dahil ba may hinahanap ka lang na kapalit? Dahil ba ayaw mo lang pagalitan? Dahil sa kung ano ba? Itong ilan sa mga dahilan kung bakit maaaring gawin ito ng isang tao sa maling paraan o sa mga maling kaisipan po. We have to check ourselves. No? Sabi ni Peter, kung nasa inyo ang mga katangiang ito, yun napakahalagang bahagi po sa binasa po natin. Ang mga katangiang iyan ang kailangan ninyong taglayin at pagyamanin upang ang inyong pagkakilala sa Panginoong Hesukristo ay huwag mawalan ng kabuluhan at kapakinabangan. Kaya napakahalaga po ng mga katangiang ito. Di lang siya listahan, sabi ko nga po kanina, ito ay mga katangian dapat po nating ipamuhay sa atin pong sarili. Higit sa lahat, ang comfort naman din po, galing po sa huling mga talatang atin pong binasa, ay ang pangako po ng Diyos. No? Sabi nga po kung pwede nating balikan yung last verse lang po, verse 11, sa ganitong paraan, kayo'y maluwag na papapasukin sa walang hanggang kaharian ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Hesukristo. No? Kaya kung tayo ay magiging masigasig, kung tayo ay magiging masunurin po sa kalooban po ng atin pong Panginoon. We all have a goal in mind. We all have a purpose, but we have to make sure that this is what God's purpose is for us. No? Layunin natin na sundin ang Panginoon. At ano pa ba ang pinakamahalagang utos ng Panginoon sa atin? Ayan, lagi nating dinadaan-daanan pag tayo humaharap po sa likuran ng ating pong bahay-sambahan. No?
Our goal is to be more like Christ so that in order that we may proclaim Christ more effectively to the whole world. Dahil yun po ang layunin ng Panginoon. No? We have to live holy lives in order to fulfill the purpose of God in our service. No? Hindi natin matutupad ang kanyang layunin sa atin pong paglilingkod kung hindi natin pangangalagaan at bibigyan ng importansya ang atin pong pamumuhay. Para po sa ating pagtatapos, alisin natin nawa sa umagang ito, maalis sa ating isipan ang mga maling kaisipan ukol sa usapin ng kabanalan o yung pinagiging banal ng Panginoon. Kalooban ng Diyos na tayo ay maging banal katulad niya at ipinagkaloob na niya sa atin ang lahat ng kakailanganin pa natin para ma-achieve natin ang bagay na ito. Again, holiness is not optional. At hindi ko rin po nabanggit, hindi din po ito partial. Wala pong banal konti. No, konti lang, o parte lang, kalahati lang. No, hindi po. It is always all or nothing with God. No? With faith, with repentance, with justification, wala pong kalahati o parte. Lagi pong lahat ito. We must continue to live in holiness and grow to become more like Christ. Kaya ang tanong lagi, do you appreciate God's salvation that He has given you? How do you respond to this salvation in you? Ano ang response mo? Ano ang sagot mo? Anong gagawin mo? Ano ang pwede mong gawin para po ipakita ang iyong pasasalamat sa Panginoon? At ang isa pa pong tanong, ano naman din ang mga humahadlang sa iyo sa pagsunod mo sa Panginoon? Gusto mo bang sundin ng Diyos? Kung gusto mo, anong hinihintay mo? Kung may humahadlang sa iyo, anong mga humahadlang sa iyo? Ba't hindi mo ito alisin? Ba't hindi mo ito lutasin sa lalong mabilis na panahon? No? Layunin nating masunod ang Diyos sa lahat ng bagay sa atin pong buong buhay upang siya ay maparangalan. Purihin po natin ang Panginoon sa umaga pong ito. Naanyahan ko po ang bawat isa na tumayo po sa ating pong pagtatapos. Tayo po ay manalangin. Aming dakilang Diyos, muli nagpapasalamat po kami sa paglilinaw at kaliwanagan na ipinagkakalob nyo sa amin sa umaga pong ito. Napakahalaga, Panginoong Diyos, ng bahaging ito ng amin pong talakayan, ang kabanalan na nagmumula po sa inyo, ang kabanalan na dapat din po naming pagsumikapan sa aming mga sariling buhay. Ito ay posible lamang dahil sa inyong kalooban, dahil sa inyong kabutihan at katapatan, Panginoon. At hindi dapat namin ito tignan bilang isang kabigatan o isang pasanin, Panginoon. Subalit, tanawin namin ito bilang nararapat lamang na naganti sa inyong kabutihan at biyaya sa aming lahat. Narito, Panginoong Diyos, ang kompletong salita ninyo. Narito ang mga salitang nagbibigay gabay at buhay sa aming lahat. At sa pamamagitan ng aming pong talakayan ngayon ay nawa nagliwanag ito sa aming mga puso. Higit sa lahat ay maging masunurin kami, Panginoon, sa inyong kalooban. Meron kayong pinapagawa sa bawat isa sa amin. Meron kaming dapat pong ipaglingkod nakarapat dapat po sa inyong pangalan. At sa pamamagitan ng mensahe ngayon ay nawa, wag na kaming mag-atubili, wag na po kaming magpasikot-sikot, wag na kaming tamarin, kundi sundin na namin ang inyong kalooban, isagawa po namin ang inyong kagustuhan, tuparin namin ang inyong utos, Panginoon. Ito ang layunin ninyong pinakamaganda at pinakamabuti at layunin naman namin, Panginoon, na parangalan at papurihan ang inyong pangalan. Patuloy niyo kaming patnubayan, O Diyos, sa lahat pa ng aming mga gagawin at nawa, sa lahat nga ng aming gagawin ay kayo lamang ang siyang mabigyang kalwalatian. Maraming salamat sa inyo at sa inyong biyaya, aming Diyos. Tanggapin po natin ang bendisyon. Ang Diyos na nagbibigay sa atin ng pag-asa, ang magkaloob nawa sa inyo ng kagalakan at kapayapaan sa pananalig upang sumagana kayo sa pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Sumainyo nawa ang Diyos na pinagmumulan ng ating kapayapaan at ang lahat ng pinagpala sa umagang ito ay magsabi ng Amen. Purihin po natin ang Panginoon at magbatean po tayo sa bawat isa.